Ama sa langit, di mo kami pinagbabawalan lumilok ng mga estatwa at gumuhit na mga larawan ng iyong mga banal na santo upang sila'y aming matularan. Pakabanalin mo ang lahat ng imahen na naririto. Huwag ito'y magpagalitas sa amin na ikaw ay isang Diyos na buhay na handa laging tumulong sa tao. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Ang una sa hanay ng ating posisyon ay ang Santa Cruz de Guia. Sa bawat posisyon sa kaliman o liturhiya, ang krus ang siyang sa ating nangunguna. Ito ang kumbaga ang ating bandera. Si Kristong napako sa krus ang ating giya. Ito po ay sa pangangalaga ng samahan ng Ponga. Ang posisyon po ay pangungunahan ng ating mga seryales. San Pedro. Si Simon, anak ni Juan at kapatid ni Andres ay mula sa Betsaida. Isa siya sa unang apat na alagad ni Jesus. Siya rin ang una sa mga alagad na nagpahayag na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na tumawag sa kaniyang Pedro. Taglay ang pananampalataya at pag-ibig kay Jesucristo sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Roma. Siya ay namatay na isang martir sa panahon ni Emperador Nero, na ayon sa tradisyon ay sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng patiwarik at inilibing sa burol ng Vatikano. Ang San Pedro ay sa pangangalaga ng pamilya Lomutan. San Andres. Ipinanganak sa Betsaida, kapatid ni Simon Pedro at nangingisdang kasama ng huli, na unang tinawag ng Panginoon mula sa mga alagad ni Juan Bautista, kaya't binansagan siyang Patakletos ang unang tinawag. Sumunod siya kay Jesus at unang hinanap ang kanyang kapatid na si Pedro upang ipabalitang nakita na niya ang Mesiyas at isinama niya ito kay Jesus. Pagkatapos ng Pentecostes, sinabing ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa rehiyon ng Akaya sa Gresya at ipinago sa krus sa Patras. Ang San Andres ay sa pangangalaga ni Ginoong Mark Cartel at pamilya. Santiago, anak ni Zebedeo, kapatid ni Juan Evangelista. Nasaksihan niya kasama ni Pedro at Juan ang pagbabago anyo ng Panginoon sa bundok Tabor at ang kaniyang paghihirap sa Getsemani. Ipinapalagay na isa niyang mga peregrasyon ay nakarating siya sa Compostela sa Espanya. Ipinapatay siya ni Herodes Agripa sa pamagitan ng tabak noong pista ng Paskwa at siya ang unang mga apostol na tumanggap ng korona ng pagkamartir. Ang Santiago, anak ni Zebedeo, ay sa pangalaga ni Ginoong at Ginang Ramon Cruz at pamilya. San Felipe. Isinilang sa Betsaida tulad ni Pedro at Andres. Siya ay unang naging disipulo ni Juan Bautista at tinawag ng Panginoon upang sumunod sa kanya. Pinaniniwalaang siya ay nangaral sa Frigia habang sa Domiciano ang emperador.
kung saan ipinapalagay na siya ay namatay na martir sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng patiwari. Ang San Felipe ay sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Cirilo Bulaong at pamilya. San Bartolome, karaniwang kinikilala bilang Nathaniel. Ipinanganak siya sa Cana sa Galilea. Dinala siya ni Felipe kay Jesus sa may Jordan na tinawag siya nito upang sumunod sa kanya at idinagdag siya sa 12. Pagkatapos ng pagkakasalangit ng Panginoon, sinabing ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa India kung saan siya ay namatay bilang martir sa pamamagitan ng pagbalat sa kanya ng buhay at pagpako sa krus. Ang San Bartolome sa pangangalaga ni Ginang Tita Aldaba at pamilya. Santo Tomas, tinawag na Demos na ang ibig sabihin ay kambal. Hindi niya pinaniniwalaan kaagad ang mga alagad na nagpahayag na nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon. Subalit nang ipakita ng huli ang kanyang sugatang tagiliran, ibinulalas ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Taglay ng pananampalatayang ito, pinaniniwalaang inihatid niya ang mabuting balita sa mga mamamayan ng India at namatay na isang martir. Ang Santo Tomas ay sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Elias at Liwanag Sumanga at pamilya Katipunan. San Mateo Evangelista, binansagang Levi, tinawag siya ni Jesus at iniwan niya ang kanyang gawain bilang maniningil ng buwis sa Capernaum. Hinirang siyang maging kabilang sa 12. Isinulat niya ang isang salaysay ng Ebanghelyo na nagpapahayag na si Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham, ang nagbigay kaganapan sa pangako ng lumang tipan. Ang San Mateo Evangelista ay sa pangangalaga ng pamilya Fajardo at Javier. San Judas Tadeo, anak ni Santiago, tinanong niya ang Panginoon noong huling hapunan, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? At sinagot siya ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ayon sa tradisyon, namatay siyang isang martir sa Persya sa pamamagitan ng pagsibat at pagpugot ng kanyang ulo. Ang San Judas Tadeo ay sa pangangalaga ni Ginang Erlinda Albiz at pamilya at ang kanyang mga kaibigan from St. Jude Tadeus. Santiago, anak ni Alfeo, mula siya sa Nazaret at pinaniniwalaang kamag-anak ng Panginoon. Pinamuluan niya ang unang simbahan ng Jerusalem at noong may pagtatalo tungkol sa pagpapatuli, tinanggap niya ang panukala ni Pedro na huwag nang ipataw ang mga pamatok ng mga sinaunang alagad sa mga hintil na sumasampalataya kay Kristo. Ang kanyang pangangaral ay kinoronahan ng pagkamartir ang pagbambog sa kanya hanggang mamatay. Santiago, anak ni Alfeo, sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Firmot Talag Jr. San Simon, tinawag na Kanineo o Makabayan, dahil marahil siya ay kabilang sa pangkat na lumaban sa mga Romano. Ayon sa tradisyon, ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa Ehipto at kinalaunan ay nagtungo sa Persya kasama ni Judas Tadeo, kung saan namatay siyang martir ayon sa tradisyon. Ipinapalagay na nilagari siya, bagamat may tradisyong nagsasabing ipinako siya sa krus. San Simon sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Amelia San Pedro at pamilya. San Matias, siya ay naging kasama ng mga alagad sa buong panahong kasama sila ng Panginoong Jesus. Mula ng binyagan ni Juan
si Jesus hanggang sa siya ay inayakat sa langit. Batay dito, pagkaakyat ng Panginoon sa langit, siya ay isa sa mga iminumungkahi at napili upang humalili kay Judas Iscariote na tumalikod sa kanyang tungkulin, kaya't naging kasama siya ng mga apostol bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang San Matias ay sa pangangalaga ni Ginoong Antonio Rodriguez at Roque family. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus ay sa pangalagan ni Ginang Socorro Ribadelo at Ricafort Texon family. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus. Pagkatapos, dinalagad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at doon tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus ay sa pangangalaga ni Ginoong A.J. Reyes at pamilya. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana, Galilea. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Cana, Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipabayan na lang po ninyo ito sa akin." "Ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana, Galilea ay sa pangalaga ni Ginoong Jerome Nicolas Chongson at pamilya. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng Samaritana. Pagkatapos ng Paskwa, si Jesus at ang mga alagad niya ay dumaan sa Samaria pauwi na ng Galilea. Malapit sa lungsod ng Sicar, huminto si Jesus sa lugar na tinatawag na balon ni Jacob. Isang babae ang dumaan para umigib ng tubig sa balon. Sinabi ni Jesus sa babae, "Maaari bang makahingi ng maiinom?" Sinabi ng babae, "Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Samaritana ako. Hindi nakikipag-usap sa amin ang mga Hudyo." Sinabi ni Jesus, "Kung alam mong kung sino ako, hihingi ka sa akin ng tubig at bibigyan kita ng tubig ng buhay." "Anong ibig sabihin mo?" tanong ng babae. "Wala ka namang timba." Sinabi ni Jesus, "Ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay di muling mauuhaw." Sinabi ng babae, "Bigyan ninyo po ako ng tubig na iyon." Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng Samaritana ay sa pangalaga ni Ginoong at Ginang Gabi at Nora Torralba. Ang pagbabalik loob ni Maria Magdalena. Isang araw itong berbo na papiging na totoo. Sa kay Simon Pariseo, pinaghanap naman dito ng isang babaeng tao. Nang oras na kumakain itong Panginoon natin, ay siya namang pagdating ni Magdalenang butihin, lumbay na walang kakambing. Kapag daka ay lumuhod sa paanan nga ni Jesus, luha sa matay inanagos, paay hinagkang tibobos, at pinahira ng buhok. At kaniyang binuksan balsamerang mahalaga
Nang kay Jesus na makita, pinatawad kapag daka ang sala ni Magdalena. Ang pagbabalik loob ni Maria Magdalena ay sa pangangalaga ni Ginoong Ariel Laking Danum at pamilya. Ang pagpapagaling ni Jesus sa babaeng inagasan. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinulugo at hinawakan ng laylayan ang kanyang damit. Sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Ang pagpapagaling ni Jesus sa babaeng inagasan ay sa pangangalaga ni Ginang Gracia Mendoza, Aragon. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000 mga tao. Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao, madamo sa dakong iyon." Kaya umupo ang mga tao na ang dami ay humigit kumulang sa 5,000. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Nang makapagpasalamat siya, ipinamahagi niya ito sa mga alagad at ipinamahagi naman nila sa mga nakaupo. Gayon din ang ginawa sa mga isda. Ito ay pinamahagi gaano man ang kanilang ibigin. Nang sila ay mabusog, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Ipunin ninyo ang mga lumabis na bahagi upang walang masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol mula sa 5 tinabay na sebada. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000 mga tao ay sa pangangalaga ni Ginang Blanca Abuan at pamilya. Ang pagpapagaling ni Jesus sa bulag na si Bartimeo. Dumating si Jesus sa Jericho at may nadaanan silang isang bulag sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo. Nang maririnig niyang naroon si Jesus, sumagaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang pagpapagaling ni Jesus sa bulag na si Bartimeo ay sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Bonifacio at Sinaida Buenaventura. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro. May malaking bato sa pasukan nito. Iniutos niya, "Alisin ninyo ang bato." Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Pero inalis pa rin nila ang bato at nanalangin si Jesus. "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalutan pa ng tela. Sinabi ni Jesus, "Kalaganin niyo siya," at nang makalakad siya. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay sa pangangalaga ng pamilya Borlongan. Ang pamamaalam ni Jesus sa kaniyang ina. Datapwat madlang sakit, daing ng inang may kapis. Aling dila ang magsulit, aling mataas na bait, andi magputok ang dibdib. Tumatangis kapwa, nabubuntong-buntong hininga. Dibdib ay kakaba-kaba,
at nagpaalam pagdaka si Jesus sa Birheng Ina. Niyakap na nga ni si Jesus niyong inang nalulunos. Luha sa matay na nagos at saka siya nanaog 10 mga disipulos. Sinusundan din ang mata nitong may lumbay na ina, gayon din ang anak niya, linigot di mabata, ang inang nababalisa. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina ay sa pangangalaga ni Ginoong Bong Santos Cruz at pamilya. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan na maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel!" Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. "Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno." Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay sa pangangalaga ng pamilya Sionson. Ang pagtatatag ng banal na Eucharistia sa huling hapunan. Samantalang kumakain sila, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya at ibinigay sa mga alagad na ang wika, "Kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan." At pagkakuha ng kalis ay nagpasalamat siya at ibinigay ito sa kanila na sinasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na magmula ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na muli akong uminom na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." Ang pagtatatag ng banal na Eucharistia sa huling hapunan ay nasa pagtataguyod po ng samahan ng huling hapunan. Señor Jesus de la Eucharistia, doon sa pagkakapisan ni Jesus at mga kawan, bago lumuklok sa dulang, nangusap ng at nangaral, itong maestrong maalam, "O mga apostoles ko, mahal kong mga katoto, laon ang ninanasa ko, ang tao'y magsalo-salo, araw ng Pasko ang ganito. Ngayon na nga matutupad ang nasakot pitang lahat. Dito tayo maghaharap at ibig ko ng maganap, hula ng mga propetas, saka ang poong si Kristo, 10 mga disipulo, nagsiluklok na totoo at minula na nga rito ang pagkain sa kordero." Ang Señor Jesus de la Eucharistia ay nasa pangangalaga ni Binibining Lilia Santos at pamilya Pulumbarit. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sapagkat alam ni Jesus na ang oras ng pagtubos ay sumapit na, kaya pumunta siya sa halamanan ng mga oliba at siya'y nanalangin. Sa isang pangitain, nakita niya ang lahat ng pasakit na kanyang babatahin at ang kawalang utang na loob ng mga tao. Naghirap siyang mabuti kaya't siya'y pinawisan ng dugo. Ang mga apostol na sumama sa kanya ay nangakatulog at iniwan siyang naghihirap ng mag-isa. Ang kanyang ama ay nagpadala ng anghel upang aliwin siya. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga po ng pamilya Ebanghelista. Ang pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas.
nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, "Kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo." Nilapitan niya agad si Jesus at binati, "Magandang gabi po, Guro." Saka hinalikan. Ang pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus ay nasa pagtataguyod po ng samahang matapat. Care of Attorney Mel Manalaysay. Señor Jesus Cautivo, ito ang pagsasalarawan ng pagdakip at pag-aalipusta kay Jesus na Kayapas at mga Pariseyo na kung saan hinatulan siya ng paglalapastangangan sa pangalan ng Diyos dahil sinabi niya na siya ay anak ng Diyos. Ang Señor Jesus Cautivo ay nasa pangangalaga ni Ginoong David Jan Angeles at pamilya. El Pensamiento de San Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako." "Hindi ko kilala ang taong iyan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, "3 beses mo akong ikakaila." Nanlumong siya at nanangis. Ang El Pensamiento de San Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Boy at Jolly Lupinco at pamilya. Jesus de la Columna. Dinakip si Jesus ng mga sundalo at dinala siya kay Pilato. Itinali siya sa haligi at hinampas ng latigo hanggang sa ang kanyang katawan ay mapuno ng mga sugat. Sa paghihirap niyang ito, siya'y nagbayad puri sa mga kasalanan laban sa kalinisan o pagpapasasa sa layaw ng katawan. Ang Jesus de la Columna ay nasa pangangalaga ng pamilya Crisostomo at Flor Cruz. Hindi. Check-in na. Check-in na. Muli ang Jesus de la Columna. Dinakip si Jesus ng mga sundalo at dinala siya kay Pilato. Itinali siya sa haligi at hinampas ng latigo hanggang sa ang kanyang katawan ay mapuno ng mga sugat. Sa paghihirap niyang ito, siya'y nagbayad puri sa mga kasalanan laban sa kalinisan o pagpapasasa sa layaw ng katawan. Ang Jesus de la Columna ay nasa pangangalaga ng pamilya Crisostomo at Flor Cruz.
Ang pagbabata ng mahal na Birheng Maria sa paghihirap ni Jesus. Anak ko, anitong ina, minamahal ko tuwina, ani mo'y huwag mabalisa, hapis ko ay itahan na, tantong dili ko mabata. Akin kayang ikabubuhay, bunso ang hirap mong iyan, sinong inang di malumbay, kung makita at mapagmasdan, iyang mabigat mong pasan. Ikaw nga, Jesus, kong giliw, loob na lubhang matining, ikaw ang sasalaminin ng puso ko at panimdim. Sa anumang aking gawin, mahapdit lubhang masaklap, di ko man ikapangusap, tinipid ko lamang lahat, kahit siyang ikakawas, puso kong tigib ng hirap. Ang pagbabata ng mahal na Birheng Maria sa paghihirap ni Jesus ay nasa pangangalaga ni na Ginoo at Ginang Rufina at Ubita de Jesus at pamilya. Santo Cristo Desmayado. Ito ang pagsasalarawan ng Kristong naghihinagpis habang nakagapos sa haliging bato. Tanda ito ng kaniyang kahinaan sa loob ng sakripisyong kaniyang ginawa. Nang si Kristo'y nahampas na ikinalagan kapagdaka, ang sugat ay sabihin pa, ang kataway di maramat pawang bakas ng suplina, nahimatay alipat sa halang napahiga, ng antak laking dalita, ano'y nang makakawasay nakabangong naginata. Santo Cristo Desmayado ay nasa pagtataguyod ng samahan ng Santo Cristo Desmayado. Ang pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Pinalpusta ng mga sundalo si Jesus. Dinamitan siya ng gaya ng saharit, binigyan ng tungkod bilang setro. Pagkatapos, pinutungan siya ng koronang tinig sa ulo. Lumuhod sila sa harap niya at nagsisigaw ng, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" at nilibak siya. Ang pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus ay nasa pagtataguyod ng samahan ng pagpuputong care of Ginoong Manding Angeles. Santo Cristo de la Pasencia. Ang imahe ng Santo Cristo de la Pasencia ay naglalarawan kay Jesucristo na nakaupo. Pagkatapos na siya ay hampasin habang nakagapos sa haliging bato at maputungan ng koronang tinig, may hawak din siyang sentrong tambo at nakabalabal na pula na ikinukubli ang madugong mga sugat sa kanyang likuran. Ang Santo Cristo de la Pasencia ay nasa pagtataguyod ng samahan ng Santo Cristo de la Pasencia. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Ang mga tao na may hinikayat ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko?" Si Barabas, sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag ni Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo," sabi niya. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mario Caparas. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Patungo sa kanyang kamatayan, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Niyakap niya ang bigat ng krus. Ang instrumento ng kanyang kamatay ay kanyang niyakap at tinanggap. Halos ikabuwal ng Panginoon ang pagtanggap na ito sa krus dahil na din sa mga nanghihina niyang kalamnan dulot ng mga hagupit. Gayunpaman, patuloy siyang naglakad
patungo sa kanyang kamatayan, habang pasan-pasan ang krus na katubusan ng kasalanan. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus ay sa pangangalaga ni Ginoong Danjo Guevara at pamilya. Senyor Jesus Nazareno, nang mabasa ng matapos sa sentensya kay Jesus, ay ang mga paresayos iniyatang na ang krus. Sa lupa'y humihilakod. Ang totoong kahabaan nitong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na iyo'y mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Ano pat yaong si Jesus na maatangang matapos ay niyakap na ang krus at tinangisang tibobos ang sarili niyang loob. Senyor Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ni Ginang Romana Biuda de Reyes. Ang pagkakasalubong ni Jesus sa kaniyang ina. O bunsong minamahal ko, maganda kong bagong tao, anong salang nagawa mo at ikaw ay ginaganito, di ko mabatang totoo. Iyang krus na iyong pasan, aakuin kong lahat na, ako ang papatay na poong ko nang mabuhay ka. Ano pang aking halaga kung ika'y di na makita? Anong aking pangyayari, bunso ay iyong binitawan, at kita ay hahalinhan, ako kaya'y mabubuhay, sa lagay mo ngang iyan. Ako'y tunay na babae, hayon at sundin mo hari, bunso ko at maghahari, kung loobin mong sarili. Ang pagkakasalubong ni Jesus sa kanyang ina ay nasa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Carlos at Estrelita Villanueva at pamilya. Nuestra Señora del Gran Dolor, bunso, yaring aking lumbay, ay wag mong pagkaitan. Dati mong naaalaman na kita ay minamahal, mahigit sa aking buhay. Lalo sa kaluluwa ko ang pag-ibig ko sa iyo, itong madlang dalita mo siyang tanod na totoo na tumimo sa puso ko. Kung ako'y may lumbay, hapis kadalamhatian, na halos kong ikamatay, bunso kong ika'y matingnan, nawawala't napaparam. Ngunit ngayon ay lumalo, hirap sakit niyaring puso, parang mabisang palaso, sa kaluluwa'y tumimo, pagod mo't madlang sipahayo. Nuestra Señora del Gran Dolor ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jose Roy de Leon. Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Kapag karakay ugali ni Veronica ang may budhi, niyong bata pa mang munti at kung may paawa nga ni, lilimusang dali-dali. Di na bata't di natiis, naawa siya't nakapis, nang makita at masilip ang mukhang tigib ng sakit, ng dugo at madlang pawis. Ipinahid kapag daka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kaparan. Sa laking kapangyarihan nitong Diyos na maalam, himalat sukat pagtakhan, mukha niya'y nalarawan sa ipinahid na birang. Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus ay sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Leoncio at Concepcion Galang. Senyor Jesus Nazareno de la Tercera Caída, at ikatlo nga ni ito pagkarapa ni Kristo, katawan ay nanglulumo, nanginginig na totoo, litid 10 mga buto. Sa lupa'y napasubasob, ang tuhod niya at kamay ay nangalimbag na tunay, at pawang nangalarawan sa batong kinaluran,
at sa kinapapainan. Ang katawan may malakas, ang mukhang mahal ni Jesus, nahasa at nakuskos sa malaking pagkapagod, gutom at madlang dayokdok. Nitong poong mabanayad sa pagod at hirap, di maniya mailakad, yaong krus na mabigat. Senyor Jesus Nazareno de la Tercera Caída ay nasa pangangalaga ng Pamilya Santos at Pantoco. Santo Cristo de las Penas, ay ano'y dumating na ang mananakop sa sala. Sa lupa nilang talaga hinubaran kapag daka niyong mga palamara. At dito nang sa paghubad niyong damit sa Mesiyas, ay nabaguhan ng antak sa kawasang hirap sa pagpaknik na sa sugat. Nuli na namang nasalang sugat niya sa katawan. Ang hapdi lamang masahol ang inanitan. Ang dugo ay naglalapaw. Itong korderong marikit, walang kibot, walang imig. Nagbabatat, nagtitiis ng di mamagkanong sakit dahil sa taong pulisi. Santo Cristo de las Penas ay nasa pagtataguyod ng samahan ng Santo Cristo de las Penas. Kalbaryo. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. At nagsapa na sila upang malaman kung alin sa kanilang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, anila. Iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang Kalbaryo ay sa pangalaga ng pamilya Castro na kasalukuyang na kay Reverendo Padre Nick Castro. Ang pagtitika ng mabuting magnanakaw. Pinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasamahan, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang pagtitika ng mabuting magnanakaw ay sa pangalaga ng samahan ng pagtitika. Ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus ay sa pangalaga ng pamilya Villanueva. San Longhino. Siya ang itinuturing na sundalong umulos sa tagiliran ng Panginoon sa pamagitan ng isang sibat. Ayon sa tradisyon, ang dugong dumaloy mula sa banal na tagiliran ay nagpagaling sa kanyang mata at nagpabago ng kanyang puso. San Longhino sa pangalaga ng pamilya Humamoy. Ang pagtatanggal kay Jesus mula sa krus. Agad na ngang hinawakan ni Josep ang isang hagdan at kanilang sinandigan ang kamay sa dakong kanan niyong sumakop sa tanan.
Sinandigan naman nila ang kaliwagang paripa nang mangyaring matanggal na ay inalis kapag karaka, rotulong 4 na letra. Ang koronang tinik naman inalis pinagdahan sa kanila sinaklayan magkabilang tagiliran ng kayong kanilang taglay. Tinanggal nila pinutpot yaong pakong nangtagos sa kanang kamay ni Jesus nang maalis at mabunot ang kaliway isinunod. Ang pagtatanggal kay Jesus mula sa krus ay sa pangangalaga ng pamilya Seferina Chongson na kasalukuyang inalagaan ni Dr. Nicanor Chongson at Wadelia Chongson Browers. La Fiesta. Pinagdahang inuhugos, katawang kalunos-lunos, malumanay na sinambot at kanilang inabot sa inang birhing Tibobos. Kinalong kapag karaka si Jesus na birhing ina, lumbay hapis sabihin pa at pagbubuntong hininga ng kaniyang kaluluwa. Dibdib ay halos mawalat ng sakit at madlang hirap, luhay baha ang katulad ng pagtangis at pag-iyak. Ito ang ipinangusap. O maliwanag kong araw at maalindog kong buwan, aba bituin kong malinaw, liwanag mo'y nahalinhan ng dilim ng kasakitan. Ang La Fiesta ay sa pangalaga ng pamilya Anyag. Virgen de Angustia. Si Maria ang inang tumatangis. Inilalarawan si Maria na matapos maibaba ang kanyang anak na si Jesus mula sa krus, ay kanyang tangan-tangan at pinagmamasdan ang koronang tinig at mga pako na ginamit kay Jesus. Virgen de Angustia, sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Anghel Cartel at pamilya. Ang paglilibing kay Jesus. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, hinatulan niya ito ng malinis na tela o binalutan niya ito ng malinis na tela na lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinakauna na bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ng isang malaking batong palakip at saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang paglilibing kay Jesus ay sa pangalaga ng pamilya Ladia. Sino pupunta sa akin na? Hindi ka sumama ng mga Santo Entierro. At ang buo niyang asa, kaya binili ng una, ay doon ilibing na nga na kung siya'y mamatay na ang katawat bangkay nila. Sa malaking sintang tangan niya sa buong may kapal, ay iyong sadyang libingan inihandog iniyalay dito sa mahal na bangkay. Nang sila nga'y dumating dito sa mahal na libing, ay ibinaba ng tambing ang katawang malulingning nitong sumakop sa atin. Binuhat at sinuhukay at sa kanila tinakpan ng takip na nalalaan, batong marmolang pangalan sadyang kalinis-linisan. Ang Santo Entierro ay sa pangalaga ng pamilya ni Dr. Sabino Santos.
Madre de la Soledad. Si Maria ang inang nangungulila. Inilarawan ni Maria habang pinagmumuni-munihan at pinagluluksaan ang kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Si Maria na tikib ng lumbay ay payapang naghihintay sa katuparan ng pangakong binitiwan ni Jesus ukol sa kanyang muling pagkabuhay. Madre de la Soledad sa pangangalaga ni Ginoong Marvin Valencia at pamilya. Santa Veronica, ipinapalagay na isang iginagalang na tradisyon ng simbahan na isang makadiyos na babae ang nagpunas ng mukha ng naghihirap na Kristo habang ito ay papuntang Kalbaryo. Nakilala ang babae bilang si Veronica, isang pangalang tumutukoy din sa tunay na larawan ng Panginoon na mahimalang bumakas sa kanyang birang. Ang Santa Veronica ay sa pangalaga ng pamilya Santos, Reyes at Regala. Santa Maria Cleofe. Siya ay asawa ni Cleopas na kapatid naman ni San Jose, ang ama sa turing ni Jesus. Kabilang siya sa mga babaeng nasa paraan o nasa paanan ng krus, kasama ni na Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nagtungo siya sa libingan ng Panginoon noong umaga ng linggo ng pagkabuhay upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus, at kabilang siya sa unang nakarinig ng balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang Santa Maria Cleope ay sa pangangalaga ni Brother Maki Cruz, care of Ginoong Lester Francia at Ginoong Christopher Figueroa. San Nicodemo, isa siyang pariseo at pinuno ng mga Hudyo at isa rin sa mga lihim na alagad ni Jesus. Sa kanya itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng binyag nang sabihin ni Jesus na kakailanganing isilang muli ang isang tao upang maligtas. Kasama ni Jose ng Arimatea, sila ay tumungo sa Kalbaryo upang kunin ang bangkay ni Jesus, at may dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. San Nicodemo, sa pangangalaga Ginoong Chuck Roque at pamilya. San Jose ng Arimatea, kasama ni Nicodemo, kinuha niya ang bangkay ni Jesus pagkababa mula sa krus. Ibinalot sa isang telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi napaglilibingan. Isa siyang mabuti at matuwid na tao at alagad ng Panginoon na kabilang sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. San Jose ng Arimatea, sa pangangalaga ni Ginoong Ace Chong at pamilya. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Siya isa sa mga babaeng disipulo ng ating Panginoon. Tumulong siya sa paghahanda ng huling hapunan ni Jesus, at siya rin ang may-ari ng tahanang pinagdausan. Siya ang ina ni Juan Marcos na isa rin sa mga tagasunod ni Jesus. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ni binibining Lorna Fe at Cecilia Valera. Santa Juana de Cusa. Siya ay may bahay ni Cusa na katiwala ni Herodes, kasama ang iba pang kababaihang tinustusan nila mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Noong linggo ng pagkabuhay, nakita niya at iba pang kababaihan na naigulong na ang bato na nakatakip sa libingan ni Jesus at isinalaysay nila sa mga alagad. Santa Juana de Cusa, sa pangalaga ni Brother John Libiran at pamilya. Santa Susana, isang babae o isang beses lamang nabanggit ang pangalan ni Susana sa banal na kasulatan. Katulad din ni Santa Juana de Cusa, tinustusan niya mula sa sarili niyang ari-arian ang mga pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad.
Ang Santa Susana ay sa pangangalaga ni Ginoong Eduardo and Emil at Edmond Santos. Santa Maria ng Betania. Samantalang si Marta ay abala sa kanyang pag-asikaso kay Jesus na dumalaw sa kanila, si Maria ay naupo sa malapit sa paanan ng Panginoon upang pakinig sa kanyang mga itinuturo. Na maghahapunan ang pamilya ni Lazaro para kay Jesus sa Betania, kumuha naman si Maria na isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo. Ibinuhos sa mga pa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Santa Maria ng Betania sa pangangalaga ni Ginoong BJ at Robin Rodriguez. San Lazaro de Betania. Kapatid siya ni na Marta at Maria. Mahal ni Jesus ang magkapatid at tumang siya nang mamatay si Lazaro bago niya ito muling binuhay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ng Diyos at sa pamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. San Lazaro de Betania sa pangangalaga ni Ginoong John Vincent Carl Cruz. Santa Marta. Siya ay kapatid ni Lazaro at Maria ng Betania. Sila ang mga malapit na kaibigan ni Jesus. Nang mamatay si Lazaro, sinalubong niya si Jesus at nagpahayag ng paniniwala kay Kristo bilang anak ng Diyos na naparito sa daigdig. Bunga ng kanyang larawan bilang abala sa mga gawaing bahay, naging halimbawa siya ng Kristiyanong paggawa. Santa Marta sa pangangalaga ni Ginoong Des Bautista. Santa Maria Jacobe. Siya ay ina ni Santiago, ang bata. Kasama na Santa Maria Salome at Santa Maria Magdalena, nagtungo siya sa libingan ng Panginoon noong umaga ng linggo ng pagkabuhay upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. At kabilang siya sa unang nakarinig ng balita na muling pagkabuhay ng Panginoon. Santa Maria Jacobe sa pangangalaga ni Binibining Vicenta Valera. Santa Maria Salome. Isa siya sa mabuting babaeng naglingkod at tumulong kay Jesus at sa kanyang mga apostol. Siya ay asawa ng mangingisdang taga-Galilea na si Zebedeo at ina ni na Santiago ang matanda at San Juan Evangelista. Minsay, hiniling niya sa Panginoon ang kanyang dalawang anak ay makaupo sa kanyang kaharian. Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom ba ninyo ang kalis ng aking iinuman? Wika ni Jesus. Sumagot sila, maiinom namin. Sinabi ni Jesus, iinumin nga ninyo ang aking kalis, datapwat ang pagupo sa aking kanan o kaliwa ay hindi ko maibibigay sa inyo, kundi sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Ang sino bang may ibig na mamuno sa inyo ay siyang dapat maglingkod. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya Jacinto, care of Ginang Vivian Jacinto Tavera. Santa Maria Magdalena. Mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon at naging alagad siya na sumunod hanggang sa bundok ng Kalbaryo. Noong umaga ng linggo ng pagkabuhay, nagkaroon siya ng pribilehyo na unang makakita sa tagapagligtas na muling nabuhay at maghatid ng magandang balita ng pagkabuhay ng mga alagad. Kaya tinawag siyang Apostola Apostolorum o apostol ng mga apostol. Santa Maria Magdalena sa pangalaga ni Ginang Elvira Jacinto Serrano.
San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo, kasama ang kapatid niyang si Santiago at si Pedro. Nasaksihan niya ang pagbabagong anyo ng Panginoon at ang paghihirap nito sa Getsemani. Sa paanan ng krus, inihabilin sa kanya ni Jesus na ituring ang mahal na Birhen bilang ina. Ang kanyang salaysay sa Ebanghelyo at sa iba pang akda ay nagpapatunay na isa siyang teologo na bilang nararapat na makatingin sa kaluwalhatian ng salitang nagkatawang tao ay nagpahayag kung ano ang nakita mismo ng sarili niyang mga mata. Bagamat may pagtatangka sa kanyang buhay, pinainom ng alak na may lason, inilubog sa kumukulong langis, namatay sa katandaan. San Juan Evangelista sa pangalaga ni Ginoong at Ginang Jojo at Rosie Aldaba. Mater de la Rosa. Si Maria ang inang nagdadalamhati, ang imahe ng inang Maria na nagluluksa para sa kanyang anak. Kita sa kanyang puso ang 7 balaraw na tanda ng kanyang mga naging paghihirap. Kasama na dito ang kamatayan ni Jesus. Gaya ng ipinahayag ni Simon kay Maria noong dalhin sila ni Jesus sa templo. Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga na ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda na mula sa Diyos, ngunit ahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Mater de la Rosa sa pangalaga ni Ginoong at Ginang Ben at Hernie Tantoco Mendoza at pamilya.